Nagbilin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines Chief o AFP na huwag hayaang lumala ang tensyon o sitwasyon sa West Philippine Sea. Ibinigay ni PBBM ang pahayag nang nakausap niya si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa ginawang harassment ng China noong May 19 kung saan inagawan ng supply ng pagkain at gamot ang mga sundalong Pilipinong sakay ng PRT Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay General Browner, kabilang sa mga ibinili ng Pangulo ang maximum tolerance sa mga ginagawa ng China at ang patuloy na pagsunod sa batas. Binigyang diin din umano ni Pangulong Marcos na huwag nang gantihan ang mga panggigipit ng China sa kanila o gumamit man ng water cannons laban sa kabilang kampo, kundi bagkus ay panatilihin ng high moral ground sa gitna ng sitwasyon sa West Philippine Sea. In general, ang bilin po ng ating Pangulo ay huwag nating hayaan na mag-escalate yung situation. Kaya nga po tayo mga Pilipino, ang ginagawa po natin is that we are practicing maximum tolerance. And we are practicing in other words, ay hindi po tayo lumalabag sa mga batas. We were discussing this with the President and he said, no, do not use our water cannons against the Chinese. No? So in other words, what he's trying to give to us or order us is that we should always maintain the high moral ground. No? Dahil sumusunod tayo sa batas. No? Yun po yung gusto ng ating Pangulo. At yan po yung kanyang in-emphasize dun sa kanyang speech sa Singapore during the Shangri-La Dialogue. Nilinaw naman ang House Committee on Human Rights na hindi konektado o kontrolado ng International Criminal ang ginagawang investigasyon sa drug-related killings o mga extrajudicial killings o EJK na nangyari sa anti-drug war campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pagbibigay ng testimonya at pag-apela ng justisya ng mga kaanak na sila sa nakaslang na sa kampanya kontra iligal na droga. Ayon sa chairperson ng committee na si Manila 6th District Representative Benny Abante, independent ang House floor sa issue. Hindi kami kontrol ng ICC. Independent po ito ang ginagawa dito. This committee has promised protection for them, and I am going to lay my life on the line on this. That's the reason why we are now investigating this. Now we will just submit this on the report to the proper agencies. And it's up to the executive department, to the proper agencies, to file a case against all those persons supposedly magiging liable in this investigation. And it's up also to ICC to request such committee report not in this house, not in this house, not in this committee, but to the agency in which we will recommend. Kung ombudsman yan sabihin, kung office of the president sabihin, not us. Because we are conducting an inquiry in aid of legislation. Palita! Ngayon! Inutuloy na ng bagong alyansang makabayan o bayan ang atensyon sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa war on drugs na nangyari noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa grupo, wala pa umano silang plano sa ngayon na magsampa ng kaso kriminal sa dating Pangulo at sa mga nasa likod ng patayan sa anti-illegal drugs campaign ng nakarang administrasyon. Dapat din niyang suportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang investigasyon ng ICC para makakuha ng mga testimonya mula sa mga opisyal ng gobyerno at mga dokumento para makatulong umano sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima. Bukod dito, napakahirap din kasi ayon kay Palestino na maglapag ng kaso ng panahong nakaupo bilang Pangulo si Duterte. Masaya naman ang grupong bayan sa ginagawang pagdinig sa Kongreso kahit sa palagay nila ay dapat noon pa ito sinimulan dahil napakahirap din kasi umano na maglapag ng kaso ng panahong nakaupo pa bilang Pangulo si Duterte. Sa ngayon, itong ICC ang ating focus. Pero hindi ibig sabihin na walang hinahanda dahil gusto natin lubuksin muna ito. Ang problema kasi kung nag-file tayo ng kaso dito ngayon, pwedeng gamitin argument ng Duterte camp na bakit pa may ICC? Tapusin muna itong pinay na kaso dito sa local courts. Sa tingin ko dapat ito ay enforce ng pamahalaan. Kahit hindi tayo miyembro ng ICC sa ngayon, tayo ay miyembro pa ng ICC noong nangyari ang Tokhang. So ito ay hamon sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos Jr. na respetuhin itong proseso ng ICC, hayaan na mag-testify ang mga opisyal ng pamahalaan, lalo na ang pulisya kung kinakailangan. At the same time, kung ano man yung gamitin na mga dokumento sa ICC, ay pwede maging batayan din natin sa paghahabol ng mga kaso dito sa Pilipinas. Binigyan din ng Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Apolos na titiyakin na makikulong ang sino ng barangay officials na umaareglo o nagsesebra o ng online sexual abuse or exploitation of children o OSEC, child sexual abuse or exploitation materials o CSAPM. Malakian niya ang ginagawa ng papel ng mga nasa barangay level para mapangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan na siya rin naigpit na biling Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan. Dagdag ng opisyal, hindi rin dapat mangyari ang settlement o aregluhan sa pamilya ng mga batang biktima ng pang-aabuso. Kay camera kay ano yan, nag-include niya lang ang kamata. Kaya kung sino man ang makikipag-settle dito, ang issue, makikinig dito. Hindi pwede i-settle ito sa mga. Maski makakamag-anak. Kaya hindi mo ano nangyayari, mga masakot. Ayon sa Department of Justice, dapat iniuusap agad ng barangay officials sa mga law enforcement agency ang online exploitation sa mga bata dahil mismong sa kanilang tahanan nangyayari ang krimen at upang magkaroon ng agarang justisya. Ayon sa DOJ, umaharap sa kaso sa ilalim ng Republic Act No. 11930 o OSEC ang CSAPM Act ang mga barangay officials na nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Once the barangay kasi receives report, simple lang dapat ang ginagawa niya. Dapat in-endorse na agad sa law enforcement authority. So tingin po namin na pwedeng pumasok yung mga barangay officials, yung permitting. Kung umaabot po sa level ng willful negligence, sinasabi ko ba? So kung negligence lang, baka ating case po yan. Itinanggi kahapon June 5 ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na isang Chinese national na kanyang tunay na ina o biological mother. Dumating nitong Miyerkules sa Senado ang isang kinatawan ng kampo ni Mayor Guo at nagsumite ng personal letter of explanation ng alkalde. Pinagulaanan ng alkalde sa naturang liham ang aligasyong isang Chinese na nagngangalang Lin Wenyi ang kanyang tunay na ina. Paliwanag nito, kinakasama at business partner lamang umano ng kanyang ama ang nasabing Chinese woman. Nanindigan din itong si Amelia Lian na isang Pilipino ang kanyang ina.
at isa itong totoong tao. Hindi naman binigyang diin ng alkalde na hindi siya protektor ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at magnanakaw at wala rin naman kinalaman sa mga krimen sa POGO. Nanawagan naman ang alkalde na bigyan siya ng pagkakataon na mapakunggan sa mga pinaparatang sa kanyang mga issue at may pag-iit na isa siyang tunay na Pilipino. Pwersahan ng pinalitas kahapon June 5 ang mga residente sa barangay Diapato sa Negros Occidental dahil sa panganib ng lahar flow sa Nagbuga lang ito ng usok na karaniwan matapos ang pagputok ng bulkan. Maaari rin anilang ang panibagong ashfall na nararanasan sa ilang lugar ay bunsod ng hinanging abok na bumagsak noong unang pagsabog ng bulkang Kandaon. Most likely po, baka po ito yung mga abo na nailabas nung nag-erupt siya. And then, i-entrain po, hindi mo magdadala ng malakas na moderate steam na nangyayari sa kanyon, o pwede rin po siguro na tinangay ito ng hangin. Ipinaliwanag din ng ahensya na kung ano ang maaari pang mangyari sa nag-aalborotong sa mga susunod na araw. Kahit pa sa P-Books, tatlo pa rin ang maaaring asahan, partikular na ang posibilidad ng pananatili ng mataas na aktibidad at patuloy na nakataas sa alert level 2. Kung may lumang pagtaas sa mga pagyanig at pagbuga ng volcanic gas, ay maaaring itaas ang alerto sa level 3. Ngunit kung sa mga darating na araw ay pababa ang mga senyales, ay pwede na ibaba sa alert level 1. Sa kanya nila ay pasok pa rin sa alert level 2 ang mga pinakitang aktibidad ng Kandaon volcano. Maghahain ng apelansing suspended Bamban Mayor Alice Guo kaugnay ng ipinataw na 6 na buwang preventive suspension sa Office of the Ombudsman ngayong araw ng Huwebes. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, maghahain ng alkalde ng motion for reconsideration dahil wala umanong kasalanan ang kanyang kliyente sa pag-issue ng mayor's permit dahil ito'y kanyang trabaho. Dahil na may programang ease of doing business, igilit din ito na kumpleto rin umano ang requirement. May lisensya pa mula sa Philippine Working and Gaming Corporation o PAGCOR ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Zone Yuan na humingi ng permit sa kanila. Ito ay ang dahilan kung bakit hindi pwedeng atangan ng suspending alkalde ng paglabag sa Anti-Graft and Practices Act. Na kapag nabasa ng ombudsman ang kanilang posisyon sa kaso, ay babalik na rin ang naunang posisyon at aalisin ang suspension nito. Ang sasagutin natin siyempre yung reklamo, yung mga allegations. Yun naman ang nire-reklamo sa kanya pag issue niya ng mayor's permit. Ito naman kasi studio, itong POGO na to, compliant ito una-una. Meron siyang lisensya ng PAGCOR. Meron siyang ginaransya na mag-operate ng POGO. So kung gano'n, anong magiging reason ni Mayor Alice? Bakit hindi siya mag-issue ng mayor's permit? Alam mo, yung mga very fair niya. Tumakita niya. Very fair niya. Makikita niya na dapat ang mag-ilis niya. Sa aking paniwala, kaya hindi ko pinakonsider pa yung pag-avenue ng house. Pinasayang nasa mahigit 1 milyon piso ng ipinagbabawal na gamot ang nasang ng Police Regional Office noong buwan ng Mayo sa buong region. Si Jerry Galicia, humahataw! Nasa 122 drug offenders ang na-arresto ng mga kawanang